Guys, kamusta na? Months na naman ano? Panahon na naman ni Idol Jose Marichan. Lumalamig na yung panahon at umuulan-ulan pa. Ang sarap magsabaw. Tara, magsabaw tayo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng sopas. Napakasarap nitong higupin, lalo na kapag umuulan o malamig yung panahon. At simple lang tong ating lulutuin. Ang tawag ko dito ay Pinoy Chicken Sopas. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Ito yung breast part ng rotisserie chicken. Ito yung chicken na nabibili natin na luto na. Pwede ring lechon manok. Pagdating naman dun sa pakpak at yung mga drumstick, pwede ninyong iulam yun. Kailangan lang natin dito ay yung breast. Ito naman ay repolyo. Gagamit din tayo dito ng shell pasta. Siyempre, elbow macaroni, pwedeng-pwede. Evaporated milk. Carrot. Hot dog. Ito naman yung bawang. Meron tayo ditong celery at onion. At siyempre, pampasarap guys, Knorr Chicken Cube. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan natin ng tubig, ng mantika, ng patis, at ng ground black pepper. At pwede rin kayong gumamit dito ng nilagang itlog kung gusto ninyo. Ito yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Kung handa na kayo at ready na rin yung mga ingredients, halika na, sabayan nyo na ako magluto. Magigisa-gisa lang muna tayo. Nagpainit lang ako ng cooking pot. Ito yung mantika. Igigisa ko lang muna yung onion, yung garlic, pati na rin yung celery. Unahin muna natin yung onion. Iniwa ko lang to ng maliliit na peraso. Mas maganda sana kung ang kulay ng onion na gagamitin ninyo ay either yellow o yung puti. Para naman hindi siya maging makulay masyado. Pero kung wala talaga at yung pulang sibuyas lang available, okay lang din yan. Ito naman yung bawang. Ganun din ang ginawa ko sa bawang, crenache ko lang at hiniwa ko lang din ng maliliit na peraso. At syempre, yung celery stalk. So magkakapareho sila, no? Yung celery, hiniwa ko lang ng pahaba, maninipis at pagkatapos hiniwa ko rin ng maliliit. Tinutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa lumambot na ng tuluyan lahat ng mga ingredients. Basta guys tandaan niyo dapat naka-high heat setting tayo ngayon dahil nagigisa tayo. So pabayaan lang natin yan hanggang totally maging malambot na. Tapos, itong chicken naman ang ilalagay natin. Gaya ng sabi ko kanina, itong chicken ay rotisserie chicken. Ito yung nabili ko na luto na. At breast part lang yung ginamit ko. Para naman maulam pa natin yung drumstick pati yung pakpak, di ba? So, ang ginagawa ko dyan, hinihimay ko to. Tinatanggal ko yung balat, so hindi natin isasama yung balat. Bahala kayo kung ano yung gusto ninyong gawin dun sa balat ng manok. At pagkatapos nating mahiwalay, sinishred ko lang, nakagaya niyan. Tapos okay na to. Gumagamit ako nitong rotisserie chicken para makasave ng oras. Pag wala kayong rotisserie chicken available, kahit naman yung hilaw ng manok, okay lang. Yun nga lang, kailangan nyo munang pakuluan nyo ng mga 30 minutes. Tapos ipapa-cool down ninyo, and then dun pa lang kayo makakapaghimay. Yeah, so nasa sa inyo yan. Isang option ito. Lalo na kung nagmamadali kayo tapos meron kayong leftover na rotisserie chicken, for example, okay na okay to. At yan, walang tayo ng hotdog. Siyempre, di ba? Pinoy style. Dapat may hotdog. Yung mga walang Pinoy red hotdog na available, lalo na yung mga wala sa Pilipinas, no? Dito sa US, bibihira itong red hotdog. Kahit na beef franks ang gamitin ninyo, okay lang din. Konting gisa-gisa lang. At eto na. Maglalagay lang tayo ng konting patis muna. Mamaya na natin titimplahan yan, kaya konti lang muna nilagay ko para at least magkalasa to. Ngayon naman, ilalagay na natin yung tubig para naman mapakuluan na natin kagad para ready na yung sabaw. Tatakpan ko lang muna to at papabayaan ko lang kumulo. Once na kumulo na, ilagay na natin yung ibang mga ingredients. At yan, ngayong kumukulo na, ilalagay na natin yung ating Knorr Chicken Cube. Lagi akong gumagamit nito kapag nagluluto ko ng sopas dahil meron tong lasa ng isang buong manok. Mas makakatulong para maging malasa yung ating sopas at syempre magpasarap. Yun. At tatakpan ko ulit yung lutuan Siset ko muna yung ating init sa lowest setting.
Pabayaan lang natin na kumulo yan para nang sa ganon, makuha natin lahat ng lasa ng mga ingredients. Kumbaga kakapit yan doon sa sabaw. Tapos maya-maya lang ilalagay ko na tong aking shell pasta or elbow macaroni kung yun yung gamit ninyo. At yan, after 10 minutes, I'm sure na kumapit na yung lasa ng mga ingredients dito. Bango. Parang nagfe-facial ka lang. Ayan. So, kailangan na natin ilagay ito, no? At lulutuin ko lang muna tong ating pasta. Mga 18 minutes. Tuloy-tuloy lang, no? Nasa between low to medium heat lang tayo ngayon. So, yan. Check na natin. Mas gusto ko dito sa sopas ko yung malambot na yung elbow macaroni o yung pasta na nilagay ko. Makikita nyo naman, no? Lalaki yan. Siguradong malambot na para pag kinain ninyo, at least, di ba? Hindi nyo na ngunguyain mabuti. Yan. So, okay na to. Ilagay na natin yung cabbage. Repolyo to na ini-slice ko lang ng maninipis. Yun. Diba? Dapat masarap na, healthy pa. Kaya naglalagay tayo ng mga gulay. At syempre yung carrot, hiniwa ko lang ito ng maliliit na piraso. Kung napapansin niyo na parang kulang yung liquid, pwede kayo magdagdag ng tubig tapos i-adjust na lang natin yung lasa maya-maya. Ilagay na rin natin dito yung evaporated milk o evaporada. At pagdating naman sa dami, nasa sa inyo yan, ha? Pag sinabi kasing Filipino sopas, karaniwan may gatas, di ba? Ngayon, kung gusto niyo ng super creamy na Pinoy version ng sopas, pwede ninyong damihan pa yung evaporada. Ayan. So, tatakpan ko lang. Mga 5 minutes lang, okay na to. Tapos titimplan ko lang ng patis at ng ground black pepper. At this point ay ready na tong ating sopas. Titimplan ko lang. Para dun sa mga hindi nagpapatis, pwede kayong gumamit ng asin. At ng ground black pepper. Haluin lang natin to. Ang sarap humigop ng mainit na sabaw nitong sopas na to. Habang nakatingin ka sa labas at tumuulan, di ba? Napaka-comforting ng pakiramdam. So, ililipat ko lang to sa isang serving bowl. At kung gusto ninyong lagyan to ng itlog na nilaga, pwedeng-pwede. Tapos, iserve na natin. Humilig ba kayo sa sopas? Pa-comment naman kung paano kayo magluto nito. Yan na. Asahan ko yan na. Thanks in advance. Yan. And again, guys, itong itlog ay optional lang. Ibig sabihin, nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay. Or kung hindi, okay lang. Wala namang magagalit sa inyo eh. Yan. So, ready na to. Ito na ang ating Pinoy chicken sopas. Mainit-init pa. Tara na. Kain na tayo. Oh, ang sarap. Saktong-sakto yung lasa. Tapos creamy pa siya at nakakapawi ito ng ginawa at guys, nakakagaan din ang pakiramdam. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe eh. Kung meron kayong mga suggestions, feedback, comment section lang tayo. Recipe request din. Yan. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagnood sa Panlasang Pinoy at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!